Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Iranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. So let's start with Sir Aldrin S. Taing, the Thank you. Vice President. This is very commendable activity sa PhilHealth. You deleted the gym. You had the consulta caravan, you Yes. medicine and everything, etc. My question is, why here in Kawayan? Okay. Meaning, lilibot ba ito? Lilibot? Okay, yes sir. Initially, an aton activity is launched in Kawayan. But all of the LGUs will have this kind of activity. It's not that sugad ka bongga no, kay this is launching kasi for the Consulta Caravan. But all LGUs, we will go there and we have already coordinated with our interlocal health zone for this kind of activity. All, yes sir. Siguro, including the bala. Or including the? Including the bala. Yes sir, of course. Waray lani kita yung nahanapal kay di ba busy pahirahan Higatangan Festival. So, it will be this coming weekend, di ba? Yes. Oh, so, asya, waray lanay kita. Waray lanay kita makigdurungan dito kanda mayor. Second question, this is about the universal membership. Ibig sabihin, lahat ng mga tao ay member because it's already universal. Paano kung yung iba hindi marunong mag-apply dun sa portals ng application? Okay. Sige. An portal, an application that are online services. Okay. Not necessarily na natanan dapat mag-access an online. We still have other venue para maka-register nila, maka-update nila membership through the RHU, through our PhilHealth office, and amo na to, plus the online services. Is it really universal? Yes, sir. If you have seen kanina, sir, you want to Yeah, universal healthcare in the sense that based on the Republic Act, all Filipino. Pananglitan may nagkasakit na taga-bukid lang, simple lang na tao, is he qualified? Yes. Lahat makaabil sa PhilHealth. So, pagpunta niya sa hospital, yun nga, kung wala pa siyang PhilHealth number, all they have to do, yung mga hospital personnel doon, they will assist the member para magkaroon ng PhilHealth member. So, once may PhilHealth member ka na, then makaabil ka na sa benepisyo sa PhilHealth. So, i-assess ka doon kung may capacity to pay or wala. Kung wala kang capacity to pay, then the SUA, social worker doon sa hospital, will issue certification na you are financially incapable. But based on the assessment, may kaya ka magbayad. So, mag-issue siya ng certification, financially capable. So, input yan sa system namin, kahit wala pang bayad, wala pang you can avail of our benefit. Then later on, kung may kapasidad ka magbayad, our collection section, our collection unit, siya na yung, trabaho na niya yung mag-collect sa inyo. Because with the universal healthcare, dalawa na lang yung category natin. Those direct contributor, yung may kayang magbayad, tayo mga empleyado, automatically it will be deducted in our monthly salary.
those mga self-earning individuals, mga OFW, those who have income, in other words. Even yung nasa bukid, pero malaki yung marami siyang lubi, mga kopras, mga kuan, those who have income, you should contribute to our National Health Insurance Program. Pero yung mga walang income, then they will be subsidized by the national government through the sin tax. Doon yung participation ng ano. So based on the presentation, makita niya sa membership kanina, how come universal coverage tayo pero 99%, 92%, parang ganun. Because some of them hindi pa na-register, na-update dito sa database natin. So kailangan natin, they must come to our office or through online if they have the capable to do it online para ma-register, updated lahat. And that is one of the purpose with our Consulta Caravan na lahat may PhilHealth member to avail of the Consulta Caravan as part of our universal Consulta program as part of our universal healthcare program. Kaya pala, thank you very much, Mr. Pike, and thank you. Isa pa, ito ba ay sa region lang? Dito lang sa region na yun, itong Consulta Caravan, is this nationwide? Yan, sure. This is a nationwide activity. And part of our anniversary activity, ni-launch siya. Nag-start actually last February pa. So, ano na to, parang kami dito sa Region 8, pang-4 na? Pang-4 na kami. Damaasin, Tacloban, Ormoc has already done this. So, kami ang pang-4 na gumawa ng Consulta Caravan. And so far, everything is smooth going on, right? Okay naman po. Wala namang kontrobersya, ha? Wala naman, sir. Okay, thank you. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Nariyak pa kayo ang mga heads sa PhilHealth, no? Pero dili pa mo makaiban sa pundo sa PhilHealth. Malipay kay tas na ni Ana. Ano po ang ambisyon ni Ana? Okay, very commendable ang performance sa biliran kay 99%. Anyway, ito kay progress na kay 300 plus na ang target. Ako na panguntahan na is, kinsa man ninyo ni-target ani ang direct paying ba or itong mga employed? Siyempre, ang employed, pero in-question man nato ang naa sa mga private establishments kung enrolled ba sila tanan. Actually, yung present ni Sir Misael, no, the membership database, population, over-registered. So, ang atong target is tanan sa population, sa tibuok biliran. Sa amo, sa atong side na, sa under Navaldillo. Pero as a whole, the region, total population of the region ang atong target. Nga naa, nagod siya, PhilHealth. Tanan dapat na ay PIN, PhilHealth ID number. Kay di pa na-explain kanina ni Sir Misael nga bisan wala pa siya bayad, kung need niya mag-avail sa PhilHealth benefit, na hospitalize siya, or mag-avail sa konsulta, tagaan good siya services. So, it's either depende kung need niya magbayad, na-assess siya as financially capable, or wala siya capacity to pay, bayaran siya sa government. So, tanan ang atong target. Dili lang at atong employed sector, di ba duha lang ka category, direct and indirect. Kanang indirect, katong bayaran sa gobyerno. Okay, I thought ang mabayad kanini ang ilang employer po. Yes. Sa private. Yeah, sa employed sector, bayaran ko, di ba, counterpart man ta na ang atong kita as 50% sa atong contribution, sigunta 500 ang imong contribution dapat sa PhilHealth, ang 2.5 ana shouldered by your own. Ang 2.5 bayaran sa imo employer. Apila lang po na akong pangutana ang other provinces, no? Yes po. Okay. Sa membership, years ago, nakay argument sa inyong compulsory naman nga enrollment sa PhilHealth. Kunya, na-argue nga, inyo bang na-obliga ang inyong mga LGUs pag-member sa ilang mga casual, ilang mga job order employees. So, may 99% bayata sa 1 biliran. So, ato ba din na-obliga ang atong mga LGUs pag-member sa ilang mga casual employees, o mga dili permanent employees, including ang mga
ang mga provinces, kung naobliga ba ninyo yung mga LGUs pagpa-member sa mga contractuals nila? Okay, sige. So, we have employed, sa employed sector na atay regular employee, no? Na ay regular, na ay casual, na ay contractual or job orders. Kani silang regular and casual, by law, dapat good na sila hatag sa ilang contribution to PhilHealth. Kaning atong contractual or job order, na atay program i-market sa mga LGUs naton kanang group enrollment diri sa aton sa tibuok biliran na anay mga commitment ang atong mga mayors, and some of them has already started paying for those job orders. Dili ang government ang mag-shoulder sa job order kay by law dili na siya allowed. Makuha na sila magkuha silang contribution para sa ilang mga job orders. Ang atong program is ang job order mismo, as self-employed, as self-paying, sila ang magbayad sa ilang kalugalingon. Kaya naaman sila income. Diba? Naaman sila income from the job nga gitrabaho dida sa LGU. Oo. So, sila, as assess nga naa sila income, mag-contribute good sila sa PhilHealth. So, yes, hindi sila pupunta sa PhilHealth individually. The government, the LGU, will facilitate the contribution deducted sa ilang salary. Of course, natay agreement, natay MOA nga kami ang mag-facilitate, sila sa LGU mag-facilitate sa ilang contribution to make sure nga naa sila coverage nga anytime they need the PhilHealth benefits, maka-avail sila. Okay, pareho ba sa tanan provinces? Yes. Okay, daghan kung kita sa private sector, magpagot-bot ang employer sa private sector, obligado mo rin yung LGU dili ka na obligado. So, another question is, kani siyang konsulta program ninyo, no? Na mga accredited ng mga doktor sa community. Oo, kaya tingali o ang dili ba sila i-prioritize kung naano ba'y mga, especially kani mga taga-bukid, nga way kanigo ang uban, mga limahong init pag-abot, kay dili ba yung 30 dahil sa ato pa, sa Bilira, nabat tayo mga private doctors nato nga accredited sa PhilHealth nga mo-attend sa atong mga membro nga kung gibayaran, libre lang sa gobyerno ba kay usually sila na bagyan ang less good nga ma-serve kay mas langayan dana nga mga Okay. In Biliran, all our RHUs are consulta accredited. Tanan ang atong RHU, no? So that's why kung mag-check niyo kanina na magpurubligay good ni sila, ang atong mga doctors, magpurubligay good ni sila with the interlocal health zone. Okay? So, we started with the government facilities. And this will be expanded sa atong mga private. Dili na until lang ta diri sa government. So, we have already orientation, nagpatawag na ta with the Department of Health, with the province, kaning atong mga private doctors, or conducting the orientation on konsulta for their accreditation, for their possible engagement, kay naaman ta mo adto man ta sa network as one nga maghatag-tag services, possible engagement nila sa network sa province nga maghatag silang services sa atong mga katawhan diri sa biliran. So as of now, ma'am, with your question, wala pa ta engage nga private practitioner for konsulta. Okay, last question is, naaramang yun mo sa RHU sa government. Nakaibaw ka nga, previously na kayo mabatian nga, ultimo gapas wala, ultimo syringe wala. So, you are paying the LGUs, no? Kung dito, how assured ang community, ang mga tao sa lagi na sa mga nga mga to sila na available ng mga medisina. Kay bayad niya sila.
tingali og makadawat sa bayad nga dili prioritize ang mga medicines nga needs sa kadaghanan. So, regarding that question, sa mga RHU, so usually pinapabili ng mga pinapapalit sila sa mga kuan kung walay available na, depende kasi yan sa LGU natin. So depende sa budget nila. But the services offered there libre. Walang babayaran. In case na yung stocks nila wala, so papabilin lang ng gapas ganun, syringe. Usually sa mga yun yung nangyayari pag sa mga rural health unit or sa mga Health district centers. hospitals or hospitals kasi syempre depende din sa budget ng LGU nila. Oo. But yung services, yung sa doctor na part, walang bayad sa services. And if may available na medicines, makaka-avail naman sila if may available. Depende kasi yan sa LGU. Sige. Ang kami Okay. mo nang hinumdum ko sa bata-bata ako, essential. Sige. Kaya makinumdum ko nga night time nani-avail me o kanang benefits sa PhilHealth nga. Ikuan pa to ihatag na mo ang resibo ko nakapalit mi ihatag sa hospital i-refund sa amo. Okay. So mayon gana nga sa kaning inyong konsulta program kay number baya sila, di ba? Oo. Ya, ipapalit kay why budget ang LGU, ipapalit ang kuan, ang patient. Ma-refund ba sa PhilHealth? Sige. Sige ma'am. Balikan ko gihapon sa question, no. Tama no, before talagang pagkulang ang budget ni LGU, kailangan talaga mag-shoulder si member. With the konsulta, kumbaga i-konsulta, this is primary care dapat preventive siya. Diri iya makadto kay masakit na hiya. Muadto siya kay i-consult siya for possible illness nga naa sa iya. Now, with the consulta accreditation, we ensured nga part of the requirements sa ilang accreditation, kompleto sila ani nga mga medicines. Like ang na-discuss kanina, if you have seen no, yung sa mga 21 medicines and 13 laboratories nga need nila ang RHU or RHU not necessarily RHU or accredited facility nga naabot sila before sila ma-accredit sa PhilHealth for that services sa konsulta. Now, if wala sila they have to magkaano sa service level agreement, sabihin natin with kung walay medicine kulang private nga pharmacy. Dili sa kawayan naa sila kamowa nga private pharmacy. Nga in case wala sila sa ilahang RHU, kana nga pharmacy ang maghatag. Okay. Tapos, part of the requirement sample is dapat mag-x-ray. So, wala man sila dili x-ray. Ang ilahang mawa ang Biliran Provincial Hospital. So, dapat kung need ni member nga mag-x-ray, i-endorse ni Kawayan to Biliran Provincial Hospital. Kaya that is part of their commitment as an accredited provider for konsulta. Okay, so katong imong pangutana naman ma'am with the kanang bata-bata nga magpa-reimburse tag katong mga medicines. Yes, that is still true until now. Kanang let's say na-confine ka sa hospital. Na-confine ka. Kung dili ma-confine, kaya ka sa konsulta lang man ka. Dili niya. Dili siya, oo. Kay, di ba, as I explained, part of the requirements sa konsulta dapat kompleto good ni. Naagod nga sila kay, naaman mag-monitor ma'am, naaman mag-monitoring. Kay, if you could see there, diha kanong e-CAS, e-press, e-prescription na, and e-consulta availment slip. Dito sa last portion, i-check nila na kung are you happy with the services nga gihatag sa imong center. Kani ba nga medicines nga ila
dapat ihatag sa imuha, nahatag ba? May ay pangutana dito. So i-check naman na sa member. Kay kung wala kanang feedback pa nang atong tawagan no. Kanang feedback ihatag man na sa PhilHealth. Si PhilHealth i-assess man na. Oo. So ang LGU may muhatag sa... yes, oo. Kaya Ang ako services. sang wala na. Ako sang doubt di anak. Kaya tingali, during the accreditation, i-comply. After ma-accredit sila, wala na siya. Kaya, kana ilang, di ba? Di ba sustain? Sige. Motubag si Sir Misael. In addition sa tubag ni Eva, no, ang atong basihan karon performance-based ta. Okay? So, kung saan gi-perform sa RHU, sa LGU, mooy bayaran nato. So, ang atong paagyan na sa pagbayad is monthly. Okay? So, una, with the Consulta program, I'm talking with the Consulta program. Ang atong una na is ang kanang first patient encounter. So, kung ang usa ka RHU sa atong gibuhat karon gidiretso lang nila first patient encounter pagkaman diretso consultation. Duha pa ni ka-phase ang atong pagbayad. As of now, ang atong benefit package for the government or the RHU is 500. So, unang ihatag na to is the 40%, which is 200. So, kung ma-register na ka dito, ma-health assist first patient encounter na ka, makuha na nimo ang health data sa usa ka member, including sa katong tagsa-tagsa ka mga dependents. So, ang 40% ana, amo nang ibayad nito sa ilaha. Then out of that, katong na-register nila, na siya percentage na pod ang among i-compute para ma-release na mo ang katong remaining 60%. So, for example, na 1,000 nga ilang na-registered, ilang na first patient encounter, tapos wala sila nahatag nga diagnostic examination, mga laboratory, wala sila mga kuan. So, the remaining 60%, dili na siya ma-release. Pero sa out of 1,000 nga ilang na-register, nga ilang na health assessment nila dito, then ibutan na to 800 or 900 ilang na konsulta, natagaan nila na prescribe nilang mga diagnostic laboratory examination whatsoever, na kumpleto nila ang process, then we will release the remaining 60%. Performance based ang ato ade ma'am. Okay? So please take note nga ang PhilHealth is to augment the health budget sa LGU. Without PhilHealth, it is the obligation of the LGU to provide services sa atong mga igsuon. Consultation, tambal, naa na sila. But this time, atong gipakusgan, atong gipahimusgan with the universal healthcare. And please take note, it is not only PhilHealth, it is not only the LGU. It is all our responsibility to improve our quality of health services. Not only the government. Of course, our mother agency is the Department of Health. Sila mo lead agency in the participation na ni LGU, PhilHealth, with the DSWD, the PCSO, and everything nga involved ni to improve the quality of health services based on the universal healthcare. Sa imong pangutana, kung bayaran ba o dili, then that is the answer. Performance-based. So, kung wala sila gi-perform, dili mo bayad. And everything is online. Submission na dito, makita na dito. Makita na, with evidence na siya kung mo pirma man ang member na dito, makita na siya. So, performance-based ang among basihan. Hopefully, with the program, walang table nurse sa liran. Wala ko masakit doon kahit sa liran. What about yung mga medicine ba? Do you check na ito ba ay generics or branded? The medicine, di ba nag-dispense kayo ng medicine? Yes, the medicine enumerated specific to siya. Kanang mga like, for example, Is it generics or branded ba? Yeah, generic. As long as it is within our PNDF, no? Mm. Tama na siya. Basta na diyan din, pwede na siya. Kasi may mga some doctor says that ang generic ay less quality. Huh? He say doctor. Yes, good morning. Regarding that, personally me, I buy generic medicines because syempre gina-approvalan man gyapon nito sa FDA. So hindi naman yung ma-approvalan kung kulang. Do you believe that yung mga Personally. generics, ha? Personally, I buy generic medicines. Yeah. Ako din. Sa generic din.
kay for Sige. example, maayos ka ng generic. Wa pa dito katuwa ko medisina. Tumor ka na ayaw ko kanina. Sige, Chef. Hello, good morning. Morning, I'm Ma'am Joanne from Rajan. My question is, can you explain how the new PhilHealth benefits differ from the previous one? Update rated. So, 30%. the previous one, it was upgraded to may increase ng 30% sa previous cases. So there are selected cases, as I mentioned kanina, 30% increase in the previous case rates. How do the new PhilHealth programs address the needs of different demographics such as seniors or persons with disabilities? Can you provide details? Sa new PhilHealth program. Okay, sige. Okay, so with the coming up of the diagnostic-related group, kanang kuan ma'am, kana siya, when you say diagnostic-related group, kitaon naton, karon as of now, ang gibaydan sa PhilHealth is all case rates. Dili na gi-qualify kung lagas na ni, senior na ni, bata pa ni, good health ba ni, middle age ba ni. With the diagnostic-related group, maadto na sa ongoing na siya sa study. Kanang i-differentiate na. Singunta, si senior citizen ba? Pira ba kaadlaw siya kung naay case of pneumonia? Pila ba siya kaadlaw diha sa hospital? Compared kaning very, let's say middle age or bata-bata pa. Kanang with the diagnostic-related group, pangitaon na siya ma'am. Kanang dili na siya masaringa. All throughout, ang pneumonia, 15,000. All members, 15,000 ang ma-avail. So, i-qualify na siya, i-evaluate na siya kung kini ba sila ang mga bata or ang senior, pila good ang dapat nila ma-avail on this kind of illness. So, paadto na ta ma'am. Ongoing na ta sa evaluation on that. Di ba ma'am, nag-increase na po ang inyong PhilHealth contribution? Kailan po siya nag-start? And, January. January? Yeah, 2024. And by next year, baka mag-increase ulit. Wala. Hanggang kailan po? Yeah, based on At Republic ilan Act, po ba yan? based on the Republic Act 1123, hanggang 5% na tayo. Muna to. This Yan, one. this one. Hanggang 5%. Na-inform na po lahat ng mga members. Yeah. Oo, kasi like ako, nagulat ako pagbayad ko nung last month lang. Nagulat ako na 500 na siya. Dati lang 400. The information dissemination is started since 2019, 2020, no? Because this is Sarali and this is the table based on the Republic Act. Okay? So, inform na namin sila lahat na ito yung by next year, na during the pandemic, suspended lang yung implementation. Kaya, nagkaganon. As to your question kung next year may increase ba, depende sa mga law, sa mga senador at congressman natin kasi sila yung gumawa ng mga policy, di ba? Thank you po. Good morning po. Good morning. I'm Mary Joyce Tribaronda from Big Support Intern and also the Radyo Natin. And my question po is, are there specific health conditions or treatments not covered by PhilHealth? Mga conditions na di-recovered at PhilHealth, may diba? Parang oray na. Tala naman ang level of hospital may adapt. Dependent sa level ng hospital. Depende sa level ng hospital. So, meron tayong primary, secondary, tertiary hospital. So, lahat ng cases siguro covered. And dapat lang, depende sa case mo, kung ano yung case mo, i-assess ka naman ng doctor mo. So, if sa primary care ka, tapos kailangan ka sa tertiary, maggagawa siya ng referral sa tertiary hospital. Kani, nalipay ko no kanina kay ako na kayo ang increase sa kanang mga benefits no, na sa mga stroke, may
experience man good me in 2016 akong bana nagpa-angioplasty, no? Sa Anchorwa Hospital. Ang bill is na happy mag-million, ano sa PhilHealth, 30 million naman, huwag pa mas doktor, no? So how about dito wala ko kita ka na angioplasty or unsa nga surgery sa kuan, basta nakakita lang kong stroke na iabot na more 80,000 ana. Brad, nanay o dagko na siya kuan. So Benefits. how about kana siyang or ito ako na nareklamo ba ni question gali ko dato sa PhilHealth ngano kana ara nga happy pang million atong gasto niya 30 million kuwang ras doktor. So murag wala ko kakita asa na bilong ang imong dalang angioplasty kay kung supod na ba siya karon. Z-pen, oo. Okay. Part sa Z-pen ni, no? Okay. Asa na bilong ang mga angioplasty naata case, naatay mga Z-benefits, kaning cases nila nga, kumbaga, like cancer, kanang mga end stage, nga mga illnesses, naagihapon tay kanang dagko ang ma-avail with these cases. Pero, naalang na designated nga hospitals nga contracting man na, ma'am. So, dili siya nga all hospitals are accredited or contracted with PhilHealth for Z benefits. Dili sa aton sa Region 8, it's only the EVMC, Eastern Visayas Medical Center, and ang ila is more on implants. No? May sila kuan kanang dili nga tanan liwat nga case baydan for Z benefit under sa sa EVMC. So what the member should do, siguro magpa-refer siya kung naa na siya sa hospital, magpa-refer siya sa iyang doctor dito sa mga Z benefit or ask PhilHealth for at least actually sa atong website naa dito ang tanan nga list sa mga contracted facility for Z benefits naa sa atong website. Okay. So, okay siya. So dili tayo ng hospital. Dili po, oo, dili ka na. Bao sa kalihukan sa provincial government. Nahimuso ang programa